Ano nga ba ang nen abilities ng mga miyembro ng 12 Zodiacs ng Hunter Association? Alam nating malalakas sila mga idol dahil hindi magkakaroon ng interes sa kanila ang dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Hindi din sila pagkakatawalaan sa pamamahalan ng organisasyon sa mga alanganing sitwasyon at hindi sila magiging sparring partners ng matandang hunter kung hindi sila malakas. Pero sa kabila ng kasiguraduhan nating may ibubuga ang mga Zodiacs, hindi pa din malinaw kung ano ang kanilang mga abilidad. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga impormasyong alam natin ukol sa kanilang mga kakayahan at susubukan kong alamin ang lahat ng mga nen abilities ng bawat membro ng 12 Zodiacs. Former Boar, Jing Freaks. Si Jing mga idol ang isa sa pinakasikat na miyembro ng Zodiacs. Isa siyang double star ruins hunter na kilala dahil sa kanyang ambag sa larangan ng arkeolohiya. Isa din siyang henyo kaya nakalikas siya ng isang nen-based game na tinatawag na Grid Island. At si Jing ay kabilang sa top 5 nen users ng mundo. Ang nen ability ni Jing mga idol ay isang misteryo pa din magpasa hanggang ngayon sa Hunter x Hunter. Kahit nga ang kanyang nen type ay hindi sinabi ni Togashi kung ano. Pero kung matagal na kayong nanonood sa channel natin, sure ako na nasilip nyo na din ang videos ko tungkol sa nen abilities ni Jing. Sinabi ko dito na ang rason kaya nagagawa na Jing na malaman ng mga mangyayari na ipaplano ng maayos ang kanyang mga layunin at kaya siya nakakapanggaya ng abilidad ng iba ay dahil may kapangyarihan siyang makapaglakbay sa hinaharap, bumalik sa nakalipas at patigilin ng oras. Interesante ang paliwanag ko sa kanyang nen ability dahil napupuno ito ng ebidensya. Kaya inire-recommenda kong panoorin nyo ang aking teorya tungkol sa dating boar ng Zodiacs. Boar, Leorio Paradinite. Si Leorio ang isa sa pinakabagong miyembro ng 12 Zodiacs. Ibinigay sa kanya ang titulo ng boar na dating pagmamayari ni Jing. Hindi kagaya ng pinalitan niyang hunter na ipakita na hindi lamang sa atin kundi pati na din sa buong Hunter Association ang nen ability ni Leorio. Ito ang remote punch. Bilang isang emitter, nagagawa ni Leorio na mapaglakbay ang kanyang suntok mula sa kanyang pwesto patungo sa kanyang target, na isasagawa ito ni Leorio sa pamamagitan ng pagsuntok sa bagay na kanyang nasa harapan. Pagkatapos ay may linya ng aura na gagapang sa sahig hanggang sa makarating ito sa pwesto na papatamaan ni Leorio at magbubukas ng isang wormhole kung saan lalabas ang kamao ni Leorio diretso sa mukha ng kanyang target. Dog, Cheadle Yorkshire. Si Cheadle ay ang kasalukuyang chairman ng Hunter Association at tumahawak din sa titulo ng Dog ng Zodiacs. Isa siyang doktor at abogado kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sobra siyang matalino. Ito din ang rason kaya kilala siya sa alias na Brains of the Zodiacs. Isa si Cheadle sa mga Zodiacs na hindi pa nagpapakita ng nen ability, pero pwede tayong maniwala na ang kanyang abilidad ay konektado sa panggagamot. Nasabi ko ito dahil bukod sa pagiging doktor, si Cheadle din ay isang triple star disease hunter o klase ng mga hunters na naghahanap ng lunas sa mga sakit na mahirap gamutin. Bukod dito, si Cheadle ay mahilig sa green, ang kulay na madalas kinokonekta sa kalusugan at pagpapagaling. Meron din siya mga simbolo ng medical cross sa kanyang kasuotan. Kumakatawan ito sa health and wellness sa ating mundo. At kung titingnan nyo din ng maigi, ang damit ni Cheadle ay merong bulaklak ng lily. Kahit din sa manga, bulaklak na lily ang ginagamit bilang background sa kanya. Kung nagbabasa din kayo ng manga mga idol, kapansin-pansin na ginagamit ng author ng kwento na si Togashi ang mga simbolong nagre-representa sa kapangyarihan ng isang nen user. Halimbawa dyan si Kurapika na may background na kadena dahil kaya niyang makalika ng mga kadena. Ganon din si Cheadle. Maaaring lily ang napiling background sa kanya dahil kagaya ng isang lily na nagsisimbolo ng magandang kalusugan, pagpapagaling at muling pagkabuhay ay ang nen ability ni Cheadle na may kapangyarihang magpagaling ng karamdaman o pinsala. Chicken, Klook. Tugman-tugma ang nen ability ni Klook sa hayop na kanyang kinakatawan sa Zodiacs, sapagkat ang chicken, rooster o manok ay mga uri ng ibon at ang nen ability ni Klook ay ang kakayahang nagpapahintulot sa kanyang manipulahin o kontrolin ng mga ibon. Naipakita niya ito noong inutusan niya ang daan-daang mga kalapati at ibon na mag-deliver ng mensahe sa bawat hunter sa buong mundo. Ibig sabihin, halos 600 tao ang sabay-sabay na hinanap ng mga ibon ni Klook para makaboto ang mga ito sa chairman election. Kung pagpapalagiin din nating lahat ng klase ng ibon ay kayang makontrol ni Klook, pwede niya itong gamitin para bumuo ng isang malakas na pag-atake sa pamamagitan ng libu-libong ibon na pinapalakas ng nen. O di kaya naman ay kumontrol ng mga malalaking ibon para gamiting transportasyon kapag narating na nila ang Dark Continent. Monkey, Sayu. Hindi pa din ipinapakita ni Sayu ang kanyang nen ability sa kwento.
pero sinabi na niya sa buong Zodiacs ang kanyang kakayahan. Ayon sa Hunter, gumagamit siya ng 3 unggoy sa pakikipaglaban. Ito ang tinatawag niyang See No Evil, Speak No Evil, at Hear No Evil. Maiintindihan daw ng kahit na sino ang kayang gawin ng abilidad pangalan pa lamang. Ibig sabihin, maaaring may pagkakahalin tulad ng kakayahan ni Sayu sa estatwa ng 3 Wise Monkeys sa isang dambana sa Japan na nagbibigay ng mensahe ukol sa pag-iwas sa kasalanan. Dinagdag din ni Sayu na kapag nagtagumpay ang kanyang 3 unggoy na maikonekta ang kanilang mga pag-atake sa target, mawawala ang paningin, pandinig at kakayahang magsalita ng kanyang mga kalaban depende sa unggoy na umatake. Kapag ang isang tao daw ay natanggalan ng 3 nilang pandama, hindi na nila magagamit ng kanilang mga abilidad o mawawalan sila ng kontrol sa kanilang nine abilities. Pagkatapos ay bubugbugin sila ni Sayu hanggang sa mawalan sila ng malay gamit ang baston na kanyang napapahaba. Ship, Ginta. Ang pinakamatabang miyembro ng Zodiacs ay si Ginta, pero sa kabila ng kanyang laki, mabilis at maliksi kumilos si Ginta, sapat para maharangan niya si Kanzai noong tinangka nitong atakihin si Parston. Partida, nasa bandang likod pa ng lamesa ang pwesto ni Ginta. Bukod sa bilis, masasabi na din nating sobrang lakas ng ship ng Zodiacs sapagkat noong binigyan ni Hisoka ng puntos sa mga hunters na nakikita niya, si Ginta ay nakakuha ng 90 points, mas mataas sa mga kapwa niya Zodiacs na sila Kanzai at Pion, at kaunti na lang, magiging kapantay na ng magaling na assassin na si Illumi. Nagpapatunay ito na malakas si Ginta. Sa kabila nito mga idol, isa si Ginta sa mga Zodiacs na hindi pa din nagpapakita ng nine ability. Pero kung pagbabasihan natin ang headset na meron siya, ang suot niya na sando, ang headband, ang wristband at ang kapa niya na parang tuwalyang nakapatong sa balikat niya, maihahalin tulad natin siya sa mga taong madalas na nasa gym, katulad ng mga weightlifter o gym instructor. Kaya pwede nating maisip na ang kakayahan ni Ginta ay konektado sa pagkontrol ng bigat. Maaaring dahil siya ang ship ng Zodiacs, napapagaan at napapalambot ni Ginta ang kanyang katawan katulad ng balahibo ng tupa. Pero napapatigas at napapabigat niya din agad ito para gamiting pampinsala sa kanyang mga kalaban. Ito maaari ang rason kaya sobrang flexible ni Ginta, dahilan para makapag-split siya ng walang hirap o makakilos ng napakabilis. Horse, Sacho Kobayakawa. Si Sacho ay isang swordsman. Pinapatunayan ito ng pagbitbit niya palagi ng kanyang mga katana kahit saan man siya magpunta. Ang pagdadala ni Sacho ng kanyang sandata ay maaaring konektado sa kanyang pangunahing kakayahan o nine ability. Pwedeng katulad ni Phaeton, magaling din si Sacho sa pagbalot ng oras sa kanyang espada. O di kaya naman ay kaparehon ni Nobunaga na malikhain sa paggamit ng kanyang katana. Dalawa ang espadang dala ni Sacho kaya pwedeng sanay siya sa paghawak ng 2 katana ng magkasabay. Kung atin ding babalikan, nabanggit sa kwento na si Sacho ay isang detective at double star problem hunter o mga hunters na nagbibigay ng solusyon sa mga kakaibang problema sa mundo. Nagpapatunay itong mga idol na si Sacho ay isa din sa matalinong Zodiacs. Maaaring ito ang rason kaya inilagay siya sa intelligence team ng grupo imbes na sa defense team. Snake, Gel. Ang unang miyembro ng 12 Zodiacs na nagpakita ng kanyang nine ability ay ang snake nito na si Gel. Ang kanyang abilidad ay may pagkakahalin tulad sa hayop na nirepresenta niya sa grupo sapagkat napapahaba niya ang kanyang braso at napapagbago ang kanyang kamay para maging ulo ng ahas. Hindi man natuloy yung pag-atake ni Gel kay Parston, pwede nating ipagpalagay na ang kanyang nine ability ay nagpapahintulot sa kanyang igapos ng kanyang mga target sa pamamagitan ng pagpulupot ng kanyang braso sa kanilang katawan. O di kaya naman ay kagatin ng mga ito gamit ang ahas niyang kamay at injekta ng lason ang kanyang mga kalaban. Naniniwala akong ganito ang kapangyarihan ni Gel dahil isa siyang poison hunter o mga hunters na eksperto sa iba't ibang klase ng lason. Dragon, Botobay Gigante. Ang pinakamatandang miyembro ng 12 Zodiacs ay si Botobay. Dahil siguro sa edad niya, nagkaroon siya ng sapat na karanasan para maging advisor ng 12 Zodiacs at siya ang miyembro naging pinakamalapit sa matandang chairman na si Netero. Hindi pa pinapakita ng kwento ang nine abilities ni Botobay. Pero sa tingin ko, hindi ito konektado sa mga dragon o sa kanyang pagiging terrorist hunter. Ang palagay ko, may kinalaman ng nine ability ni Botobay sa kanyang apelido. Ito ang Gigante o salitang Espanyol na nangangahulugang giant at higante. Maaaring may kakayahan si Botobay na palakihin ang kanyang sukat para maging higante. Nasabi ko ito dahil si Botobay ang pinakamatangkad sa Zodiacs. Maaaring nung bata siya ay palaging napapansin ang kanyang laki kaya na-manifest niya ito at kanya ding naging nine ability.
Ang mga Giants din ay ang mga sikat na monster sa Dragon Quest, ang paboritong video game ni Togashi. At kung atin ding mapapansin, si Botobay ay gumagamit ng isang gavel o mallet na may mahabang hawakan habang nagsisilbi siyang judge sa Black Whale. Ang mga maso, martilyo o panghampas ay kadalasang sandata ng mga Giants sa iba't ibang palabas, kaya malaki ang posibilidad na nagiging higante nga si Botobay gamit ng kanyang Nen ability at nakikipaglaban siya sa tulong ng kanyang maso para ipanghampas. Rabbit, Pion. Si Pion ay binigyan lamang ni Hisoka ng 77 points noong sinukat ng Hunter ang lakas ng mga Zodiacs na nasa harapan niya. Mababa ang puntos ni Pion kumpara kay Kanzai at Ginta, pero mataas na ito kung ikukumpara sa iba pang Hunters. Sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng opinyon sa Nen ability ni Pion dahil wala pang detalyeng ipinapakita ang kwento sa abilidad na posibleng tinataglay niya. Pero sa tingin ko mga idol, hindi pang digmaan o hindi combat type ang kakayahang meron si Pion. Bagkos, nakafocus ang kanyang abilidad at talino sa pagsuporta sa kanyang mga kasama. Nasabi ko ito dahil isa si Pion sa nailagay sa intelligence team ng grupo. Isa din siyang polygraph hunter o mga hunters na nakafocus lamang sa pag-aaral at pagsasali ng mga sinaunang lengguwahe. At nakabuo din si Pion ng isang software na pwede nilang gamitin sa pag-analyze ng lengguwahe ng mga sinaunang sibilisasyong maaari nilang makasalamuha sa Dark Continent. Tiger, Kanzai. Ang pinakamainit ng ulo at ang may pinakamahinang utak na miyembro ng Zodiacs ay si Kanzai, pero maaaring isa siya sa pinakamalakas. Binigyan siya ni Hisoka ng 85 points, kabilang siya sa defense team ng Zodiacs, at isa siya sa mga nagbabantay kay Beyond Netero. Sa katunayan, hindi nagpatinag si Kanzai kay Beyond noong sinabi ng manlalakbay na kaya niyang basagin ang ulo ng Hunter gamit ang librong hawak. Sa ngayon, hindi pa din nagpapakita si Kanzai ng sarili niyang Nen ability, pero kung pagbabasihan natin ang hitsura at pananamit ng Tiger ng Zodiacs, may posibilidad na ang kanyang Nen ability ay konektado sa larong baseball. Ang kanyang damit ay parang uniforme ng mga baseball players at maaaring hango pa nga sa damit ng sikat na baseball team ng Japan. Ito ang Hanshin Tigers. Sakto, tiger din ang nare-representang hayop ni Kanzai sa grupo. Siguro mga idol, sobrang tagahanga ng larong baseball si Kanzai. At dahil sa gustong gusto niya ang sports, na-manifest niya din na magkaroon ng kakayahang konektado dito. Pwedeng isa siyang conjurer na kaya makapagpalabas ng malakas na baseball bat, o di kaya naman ay emitter na kayang bumato ng napakalakas na baseball. Ox, Mizestom Nana. Isa sa pinakilala nating member ng Zodiacs ay ang Ox nito na si Mizestom. Siya ay isang company manager, lawyer at double star crime hunter o klase ng mga hunters na nagreresolba sa mga misteryosong krimen o di kaya ay nanguhuli ng mga kriminal sa mundo. Bagay na bagay kay Mizestom ang ipinakita niyang Nen ability. Ito ang cross game. Sa kakayahang ito, gumagamit si Mizestom ng 3 cards para pigilan ang pagkilos ng kanyang mga kalaban. Ang blue cards ay magpapasok sa target sa loob ng tinatawag niyang courtroom. Ang yellow card naman ay maglalagay sa kanila sa ilalim ng kanyang kontrol. At ang red card ang magpapaalis sa mga kalaban ni Mizestom. Kapag ginagamit niya ang cross game, pinapakita ng Ox ang kanyang card at winawarningan ng kanyang target. Kapag hindi sila sumunod habang hawak ng Mizestom ang yellow card, babalik na rin niya ito at ipapakita ang simbolo ng X na meron sa likod ng baraha, sabay sabing restraint. Ang hudyat na ito ang magkukulong sa mga target ni Mizestom sa isang invisible na kahon at pipigil sa kanilang makakilos. Kaya nilang magsalita, nasa wisyo at nawawala paglipas ng ilang minuto ang epekto ng cross game, pero kaya ni Mizestom na paulit-ulit na i-activate sa kalaban ang kanyang Nen ability. Former Rat, Pariston Hill. Si Pariston ang dating vice chairman, ang naging ika-13 chairman at ang humawak noon sa Rat ng Zodiacs, pero nag-resign siya sa kanyang mga posisyon at umalis sa grupo para asikasuhin ang mas nagpapasaya sa kanyang layunin. Ito ang pagbiyahe patungong Dark Continent. Ang Nen ability ni Pariston ang isa sa mga kakayahang pinaka-inaabangan ng maraming tagahanga ng kwento. Pero katulad nyo, kahit ako ay walang tiyak na ideya kung ano nga ba ang kapangyarihan ng Hunter, dahil bukod sa maingat si Pariston sa pagpapakita ng mga kaya niyang gawin, halatang nirereserba ni Togashi ang mga detalye ng Nen ability ng dating Rat ng Zodiacs.
Ganun pa man, maaaring ang nenability ni Paraston ay nasa ilalim ng manipulation. Pwedeng may kapangyarihan siya ng persuasion kung saan nakukumbinsi niya ang maraming tao na pumanig sa kanya o makiisa sa kanyang mga layunin. Ito ang rason kaya nakontrol niya ang review board ng Hunter Association, ang 200 temp hunters at ang 5,000 Chimerant hybrids na kinuha niya sa East Gortu. Posible din naman mga idol na si Paraston ay isang specialist na may nenabiliting lumalakas pamamagitan ng pagkasakripisyo ng mga tao o bagay na gusto niya. Ito marahil ang rason kaya madaming hunters ang nawala noong umupo siya bilang vice chairman at kung bakit gustong-gusto niyang wasakin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi pa tayo sigurado mga idol, pero nakakatiyak ako na magiging maganda ang nenability ni Paraston bilang siya ang inihahanda ng may akda para maging malupit na kontrabida ng kwento. Rat, Kurapika. Si Kurapika ang huling naging member ng Zodiacs matapos siyang irekomenda ni Leorio. Pagkasali niya pa lamang sa grupo, nagpakitang gilas na agad si Kurapika. Nang kanyang hinanap ang traidor sa Zodiacs, nagawa ito ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang nenability. Si Kurapika ay isang conjurer na may kapangyarihang makalikha ng mga kadena. Meron siyang 5 espesyal na kadena sa bawat daliri niya sa kanyang kanang kamay. Halimbawa dito ang kanyang kadena sa palasingsingan na tinatawag niyang dowsing chain. Ito ang madalas niyang ginagamit sa pakikipaglaban na parang latigo. May kakayahan din itong mang-track ng lokasyon ng kahit na sino sa mapa at magsenyas kay Kurapika kung nagsisinungaling ba ang taong tinatanong niya. Ang kadena naman ni Kurapika sa kanyang hinlalaki ay may pangalang Holy Chain. May kapangyarihan itong magpagaling ng mga pisikal na pinsala. Sunod dito ay ang nasa hintuturo na tinatawag na Steel Chain. Ito ay may kapangyarihang magnakaw ng nenability ng ibang nen users. At ang kadena naman niya sa kanyang hinlalato ay ang Chain Jail. Ito ang kadenang maaari niya lamang magamit sa mga miyembro ng Phantom Troop. Kapag nagtagumpay siya sa pagbalot nito sa katawan ng spiders, mawawalan sila ng kakayahang gumamit ng nen. Ang matindi pa sa mga kadena ni Kurapika ay lalo itong nagiging makapangyarihan kapag ginagamit niya ang kanyang mga pulang mata at ina-activate ang Emperor Time. Sa estadong ito, nababago ang nen type ni Kurapika para maging isang specialist at na-access niya ang 100% lakas at epekto ng lahat ng kategorya ng nen. Ang Emperor Time din ang nagpapahintulot kay Kurapika na magamit ang isa pang kadena na nasa kanyang hinliliit. Ito ang Judgment Chain, ang kadenang na ilalagay ni Kurapika sa puso ng kanyang mga target at papaslang sa kanila sa oras na hindi sinunod ng mga kondisyong ipinataw ng Rat ng Zodiacs. Ito po ang aking paliwanag sa nenabilities ng mga member ng 12 Zodiacs. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!